O mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi pinapakialaman ni Bongbong Marcos mga kababayan etong isa sa mga openly known na mga kababayan na pinakakurakot na ahensya sa buong bansa? Etong Bureau of Customs mga kababayan, di ba simulat sa pool pa lang, alam na nating lahat na isa yan sa pinakakurakot na ahensya sa buong Pilipinas. Bakit hindi yan tinatouch si Bangag daw mga kababayan? Alam ni Rowena Guanzon mga kababayan ang sagot dyan. Dahil sa oras daw mga kababayan, napapakialaman yan ni BBM ay talagang mayroon daw magkakaroon ng black eye sa Balasyo Malacanang mga kababayan. Magkakagulpihan, yan mismo ang sinabi ni Rowena Guanzon. Dahil, anya, alam naman daw mga kababayan na ang issue dyan sa Bureau of Customs na ang kanilang hari at reyna dyan ay itong si Martin Araneta at si Liza Araneta. Eh hindi daw ito tinatouch niya yon ni BBM dahil baka magulpi siya. Yan ang sabi ni Rowena. Panoorin niyo po ha. Anong masasabi niyo doon, attorney, doon sa huling video ni Saldico? Dinamay, kasabwat itong di umanong First Lady, pati kapatid, di bayaw, ni Bongbong Marcos. Sa customs mga kababayan. At hindi lang si Zaldico mga kababayan ang nagsabing grabe ang kurakutan dyan sa customs. Pati ang Amerika mga kababayan. Sa tingin na natin, yan ang nagtigil mga kababayan kung bakit nagpa-imbestiga mga kababayan si Bangag sa dito sa flood control dahil kinall out ng US State Department mga kababayan ang Pilipinas sa malawakang kurakutan sa bansang ito. Pero ang nakakapagtaka, maliwanag doon sa mga kababayan sinabi ng US State Department, grabe ang kurakutan sa customs, mga smuggling mga kababayan. Pero hindi sinali ni Bangag. Dahil, ang sabi ni Zaldico mga kababayan, ang naghari-harian dyan ay si Liza Araneta Marcos at ang kapatid niya na si Martin Araneta. Di ba sinabi ko na bakit hindi ginagalaw ni BBM ang Bureau of Customs? Bakit? Di ba ang State Department report? Taga Malacanang, sagutin niyo ako. Ang US State Department report, di ba kasali dyan ang comment ng State Department ng Bureau of Customs ay napakakurap din? Grabe ng intel ng USA mga kababayan ha. Pati na nga siguro yung sinasabing pagbatlak nga ni Bangag mga kababayan, alam na yan ng Amerika. Kaya nga, ganyan na lang mga kababayan ang treatment nila sa Pilipinas. Kagaya ng DPWH, sagutin niyo po ako kung mali ako. Bakit hindi ginagalaw ni BBM? Kasi dahil pag ginalaw niya yon, malaking giyera sa loob ng palasyo. Malaking giyera sa loob ng palasyo. Black eye siya doon. Susuntok na naman mga kababayan ni Admiral. Mahirap kasi 'di ba sabi nila yung kapatid ni First Lady ang boss man sa customs, 'di ba? At sa Zaldico mga kababayan, ang sabi si First Lady mismo. Biro mo yun, wala pang 6 na buwan si BBM, umakyat ang sibuyas. Tapos pa ha? Isipin nyo na lang mga kababayan, siya pa ang Department of Agriculture Secretary nun. 'Di ba? Lokohan mga kababayan, wala ni isang smuggler ang nahuli. Yung pala first time in history. Smuggling pala ang ginagawa nila at kinokontrol nila yung may cartel pala. Tapos sunod-sunod, bigas. Tapos Gas sugar na naman. Ay, grabe. Asukal naman ngayon. Pero may bawi naman po sila Bumaba ang shabu. Ay, Diyos ko Lord. Mga kababayan yan. Dumami ang supply mga kababayan ng illegal na pulburon, mga substance mga kababayan. Sa makatuwid sa dami ng supply, pinagtatapon nga na lang nila mga kababayan sa sa dagat mga kababayan. Yung kunwaring nasa kote daw ni Bangag, yun ang mga low quality mga kababayan, tinapon na lang dahil ang mga high quality bininta na mga kababayan sa sa kalye. Ang bongga. Yung presyo ng shabu. Bongga! Bongga! 150 na lang daw ngayon. Bong, bong. 150 Pwede na. retail. Grabe naman. 150. Parang lang mga kababayan. Gawain ni na festival, 150. Mga mayaman doon, cocaine. Social. Bongga, 6,000 per gram. Wow, per gram. Gramo? Parang lang gramo mga kababayan. Parang isang buti lang yan ng bigas. Tayo ang nagpa-fund ng mga bisyo ng mga demonyong ito. Mas mahal. Mas mahal pa. Ano yun? Parang alam na alam mo, Ma'am Kate. Dahil ang asawa niya mga kababayan, barkada ni Bangag. Yung ginagamit ni Bangag, mga kababayan, grupo ng Voltes 5 daw di umano. High
class, high grade. May grade kasi yan. Ano Yung pinakamura 6. Tapos Pinakamura pa paakyat yan. yan, depende sa grade. Kano Siyempre, pinakamahal? the best yung kay BBM. Ang pi- Ma- The best. Ikaw ba naman ang mga kababayan may hawak sa kaban ng bayan? Alam ko, the last time I know, nasa 20 eh. Ano ba yung Per BBM? gram. Ayun yung may video Ah, sa 20,000 per gram. Paano yung sa NME magazine, mga kababayan? Kilo-kilo. Ang isang gramo, mga kababayan, is 1,000 kilo. Baliktad. Ang isang kilo, 1,000 grams. So, 1,000 times 20,000. Diyos ko, Lord, grabe. Laking pera na yan. Ano ba yung BBM, attorney? Di ba every 15 minutes kailangan sumingot? Ay, Kasi ang dopamine hit, sabi sa akin nung dating adik na hindi na siya adik ngayon. So, every 15 minutes yung dopamine hit. Ka 15 minutes babagba yan. Kaya kailangan hit uli. Every 15 minutes, Every 15 minutes. Ayun kung mga kababayan sa kanilang session. Hindi naman yan 24 hours humihit-hit mga kababayan. Kaya lang din ng umiinom. Meron yung schedule. Mamayang hapon, batakan. how many may 15 minutes in 1 hour? Di ba? 4? Mm. 4 times sa sa 60 minutes lang. Ano yun, lonely, maglagsasaw na siya. Ay, sino yan? Andyan si Sir Jack mga kababayan. Idol! Kumusta na si Aura? Oo nga, no? Tama yung sabi ni Sir Jack mga kababayan. Paano kung magsusona 2 oras? Ang oras yun. Oo nga. Kaya pala magagaling sa... Yun. Ngiwi-ngiwi na mga kababayan. Alamano, dip, dop. Mga kababayan, kung ano-ano nang pinagsasabi. Tapos, ngiwi na lang ngiwi. Lolo, ba? No. Ganyan na. Luwang-luwang ng Ayan. luwang. Ayan yung grinding na yan. Kasi yung Grinding. one hitting. I think what happened there Ganyan, is, yung nakikita nyo, I think nag-hit siya ng malaki. Yung malakas. Kung mga kababayan, mataas ang mga speaking engagement, matagal-tagal, babatak ng mas lakas-lakas. Shot Ayun, oo. in every 15 minutes. Kasi ang coke, ano niya, nagsistay sa katawan mo ng 30 minutes. Yung tama niyan, 30 minutes. O Tama pwede rin mga kababayan na hindi lang naman Coca-Cola ang ginagamit daw. Baka gumamit ng ibang substance mga kababayan na may longer effects. Kung addictus, benedictus mga kababayan, hindi lang limited sa isang substance. Diba ang sabi ng pare, lahat daw ng kanya ang ginamit mga kababayan, yung yung pare na nagsampa ng kaso kay Sara, pati mga tableta, siguro mga ecstasy yun mga kababayan. Pati sabukol, lahat ng klase. Grabe ito mga addict, no? Gonzon, in 15 minutes, kailangan ka ulit bumanat. Pero kaya pala hindi na natin Kaya makita yung nakalata. Kaya pala hindi na natin makita yung 13 billion pulburon sa Alitagtag, Batangas. Oo nga. Nawala. Sabi nila, bakit pa daw kailangan ni BBM magnakaw? Ang dami-dami daw niyang pera. Ha? Ang dami-daming pera? Sinong may sabi? Kaduda-duda nga yung salin niya na 1 billion mga kababayan dahil galing sa pagkakaano mga kababayan di ba napatapon sila? Ubus lahat ang kanilang sequester, lahat mga kababayan. Wala na lang kung may naitagong nakaw na yaman. Supposedly, wala na silang naitangay na pera mga kababayan pagdating sa abroad, pagbalik sa Pilipinas. Anong trabaho niyan? Wala mga kababayan. Pagiging kongresista, hindi, gobernador. Magkanong sahod? Talo pa nga siya, jobless pa nga siya 2016 to 2022 dahil tinalo siya ng lutang. Kaya budol lang yan mga kababayan yung sinasabi niyang mayaman yan. Hindi. Excuse me, di ba ang pera niya nakatenga sa Amerika? Hindi nga niya makuha. At saka yung vision niya, kailangan niya talaga ng Mga nakaw na yaman yun. billion. Biro mo ng kamahal niyan. At saka, 20 siyempre, mil, may iba pa telegramo. siyang mga pinagagawa. Hindi niya na matago. Tingnan niyo yung tsura niya, Abay, lahat ng doktor, ang opinion dyan, that's cocaine, Joe. Coke Joe. Nag-aaway na yung Oo, pangay. hindi po yan PWD Tourette syndrome. May ganyan po mga Tourette syndrome. Siya po cocaine Joe. Dahil yan sa bisyo. Sabi Sabi ni Amy na mismo, ha? ko po, magbitiw na kayo, PBM. Dahil ayaw po namin ng presidenteng cocaine addict, nakakatakot po kayo. Hindi lang cocaine, pati daw yung Mary Jane, mga kababayan, yung damo. Pagising sa umaga, nagdadamo daw, mga kababayan. Dahil kayo ang commander-in-chief ng ating armed forces. Saka tingnan nyo, sirang-sira na yung ekonomiya natin dahil yung mga desisyon nyo Ito na, ay maepekto. hindi na tama. Bali-bali. Kung kailan mo Bali-bali. lang gusto, nagigising ka.
paano ba naman Aroy, yun? aroy, Kailangan aroy, namin aroy, ng aroy. presidenteng maasahan namin na makakasolve ng gutom. 2.4 million ngayong Pasko, walang trabaho. Oh, tapos yung what do you call this, yung mga kurakot dyan ng mga congressman kung mamigay, akala mo pera nila. Ay, ang kakapal mga kababayan. Kasi, simula yan na umupo si Bangag mga kababayan. Yan ang kanilang brand of governance na mga kababayan. Pamigay lang ng pera, pamigay. Tapos, hindi natin alam ang budget niyan mga kababayan. Kalahati lang binigay, kalahati binulsa. Mas malala pa nga ito mga kababayan, itong sitwasyon natin ngayon kaysa sa pandemya. Dahil nung pandemya mga kababayan, hindi pa ganun kalaki ang budget para sa ayuda. Pero pati mga may kaya mga kababayan, nabigyan pa ng mga relief goods. Samantalang ito ngayon mga kababayan, doblado. Mas malaki pa kaysa sa pandemya na pondo mga kababayan. May kilala ba kayong nabigyan? Dapat kalahati daw ng populasyon sa Pilipinas nabigyan mga kababayan. So isa sa 2 tao mga kababayan dapat nabigyan. Bakit wala? Kakaunti lang. Binulsa. Tapos aakinin pa nila, pre-over pa. Pera mga kababayan. Pre-over pera. Luistro, yung parang dilima mga kababayan ding parang parang unano. Yung ayoko na ng mga pretensyosang ayoko na. Pretentious. Dati hindi ko kayo mini-mention kasi commissioner ako noon di ba? Pangit yun ngayon retired na ako. Sige. Wala naman Mention akong ambag na sa bayan dahil hindi naman ako elected official. Ito na po that I will be the truth sayer. Totoo lang, yung totoo lang. Doon nga po sa aligasyon po ng ni Zaldico na nireveal niya si Martin Romualdez at si BBM sa pagnanakaw, qualified ba na state witness si Zaldico kung sakasakali? Pwede. Sa tingin natin pwede mga kababayan dahil hindi siya ang most guilty Mayroon siyang mga kababayan, mayroon pang mastermind. Kasi yung rules of court, nagsasabi po. Although hindi siya absuelto mga kababayan na hindi natin sinasabing mayroong walang kasalanan si Zaldico. Pero pwedeng pababaan mga kababayan ang kanyang sentensya. Kung sino ang hindi the most guilty, pwede pong mag-apply as state witness. Yung most guilty naman, si Romualdez naman at si BBM Diba? Hindi naman siya Kumbaga utusan lang siya, kaya nga siya Utusan. nagtanong Yes. Na Yusek, totoo ba kay Presidente ito? Secretary Pangandaman kay Presidente Kaya nga magtatanong ka ba kung ikaw ang head mga kababayan? Eto mga kababayan baka pinatakas sa sina Pangandaman at si mga kababayan, sina Bersamin. Paano na to mga kababayan? Sila ang key witness mga kababayan dahil sila ang may interaction kay Zaldico. The president wants, the president gets. Sabi Paano ni Martin si Luther. Sandro? Ngayon, ibang usapan na. Sama na si Sandro. Pero sabi niya, Kasali din yan mga kababayan si Sandro. Yan ang papitir mga kababayan Kunwari lang yan mga kababayan dyan Hindi daw siya ang mga kababayan, speaker. Pero kontrolado niya ang mga speaker mga kababayan. noon sa tapang niya, live stream daw. Isa pa yan. Sige, live stream, saka pa. Umatras ang bayag kung may bayag man mga kababayan. Dahil hindi siya paghanda mga kababayan sa mga tanong. Bakit ganito ang tanungan? Ganyan siya. I want an executive session. Sekreto pa muna. Tapos ikaw, Singson, layas ka o resign. Yung pikit-pikit? It's a sign of stress, especially in trying to compose yourself psychologically yan Na kapag you're trying to compose Dati-rati mga kababayan, unang kita kay Sandro, parang kilig na kilig ang mga tao. Yung iba mga kababayan, ang sabi natin, anong kakakilig-kilig dyan? Sa mukhang yan. Parang si Berting Labra mga kababayan. Self na confident ka. Saka si Charis Pimpengko na pinaghalo. pikit ka ng pikit. Yun yung blinking. Tsaka grabe yung yun. Tsaka yung panga nito, gumagalaw din ko lang pati naman. Ngayon, Ang sabi ni Jonathan Morales, ang information na nakuha niya sa kanyang mga dating kabaro sa PDEA, pinatigil na daw ang pagre-raid sa mga drug den dahil baka malamang sa malamang maabutan daw nila si Sandro Marcos doon. Kaya pinatigil. Yan ang sinabi ni Jonathan Morales Itanong nyo sa kanya. Panoorin nyo sa kanya mga kababayang vlog. Bisitahin natin si Jonathan Morales. Marami siyang mga pasabog mga kababayan. usapan na kasi si Sandro damay na. At ang may sinasabi pa si Zaldico, mga diskaya. sino ba yung nagsabi na pati yung isang anak
Ang daming mga kababayan pala no, na fan sa kanya na pondo. Bilyon-bilyon mga kababayan. Kay Sandro. Tapos, ang mga kababayan, kung magigipit si Sandro, itatanong dyan mga kababayan, sasabihin naman niya, si Pulong, si Pulong. Oh, si Pulong na naman. Diyos ko Lord. Sagutin mo, Sandro, wag mong ilihis ang May issue. BBM na Vini ba yun? Ay, may projects din. Nako. Diyos ko Lord. Paano nagka-project mga kababayan? Hindi yun, government official. Ano ba yun? Dati lolo nyo lang, siya lang isa. Ngayon, grabe. Ngayon, lahat na kayo. Lahat, si Vinny. O, kaya nga pala mga kababayan, nag-OGT daw yan kay Tambaluslos. Gaya ni Sandro mga kababayan na doon nag-OGT kay Tambaluslos. Yung isang anak pa ni Bangag mga kababayan na mataba, doon din nag-OGT. Ngayon, may proyekto na naman. Kasi tinatanong ng Talo. iba na, Kohan! posible ba talaga na entire family is corrupting the entire government? Kasi sa start pa lang weak na yung presidente. Kasi so very strong si First Lady, lalo na abogada siya. Akala ko pa naman noon, buti yan, abogada ang maano siya, marerendahan siya. Hindi. Parang lumala So, because he's been weak from the start. Yan yung mga rally noon sa kay Lenny, sinabi ko. Grabe no, galing ako Cebu. Tawag na naman yung isang congressman sa akin na, Gom, punta ka dito kasi si Lenny nandito magrarally. Lahat kami dito lalaki, nakakailang. Uy, may ticket na ako punta Manila. Sige lang. Punta na naman ako doon. Apat yung kasama ko. Punta na naman ako sa Tagum. Kung saan si Lenny, kung kailangan niya ako, nandun ako dahil kaibigan ko yan ang asawa niya. Sabay kami na-elect niya 1988. 3 days after siya nagsekretary ng DLG, nandun na ako sa opisina niya. Hindi pa ayos sa opisina niya, nandun na ako. Tapos sa Harvard, nag-recommend ako sa kanya dun sa John F. Kennedy School of Government. Friend ko talaga pag may problema siya, legal, yung pinapadeport siya, di ba? Tawag siya sa akin. Kahit si VP Lenny. Dahil may kaso yan noon na hindi niya namahawakan dahil, di ba binangga yan sila? Nag-whiplash yan siya Binangga sila from the back nung isang truck. So hindi na siya makapractice. So ako yung ni-request niya na I took over the case. Mga kaibigan ko talaga silang personal. Kaya talagang magkamatayan na kami ni BBM. Talagang umakyat ako sa stage at sinabi kong si BBM bangag. So, Ito, linawin muna natin. Ito yung opinion po ni Atty. Rowena Guanzon. Ayan. So, ito po ang ating inilalabas ngayon dahil alam nyo, bilang special guest natin si Atty. Rowena Guanzon, excited ang mga kababayan natin malaman ang kanyang opinion sa mga issue sa lipunan. Yan. At isa na nga dito, may nilabas si Richard Haydarian. Kilala Uy, niyo po ayan yun? Naku po. Sabi niya, the top 5 most influential Filipino. Ayan daw po. Hindi ako naniniwala dito. Dapat number 1 kayo dito. Ano yan sila? Oh. Influential. Si Maria Ressa naman. Oo naman. Siyempre, idol ko yan si Maria Ressa. Sino yung Haydarian? Number 2 siya? Oo. Hindi ko... Sino yan? Walang Rolex. Parang ikaw pinapatamaan yan, ma'am. Tapos followers walang yan? walang Rolex. Walang Rolex. Wala nga Parang siyang puro Rolex, kakampwet wala rin siyang yan, hiya. Kaya lang ang problema, Na ma'am. maglagay siya dyan ng sarili Diba? niya na number 2 siya. Kaya lang ang problema, attorney, wrong spelling Wrong spelling. Yung influential. Ay, wrong spelling pang influential. Parang provincial. Siya po nag-post Bira. niyan, ha? Nilagay niya rin si Maria Ressa dyan at si Jessica Soho para kunyari totoo. Kalibel niya. Wala Kunwari, po. kalibel niya. Ano? Wala po sa dictionary ganyang word So siya lang ang nag-post nito? Siya post niya. Ang Ano? kapal na mukha niya. Diba si Maria Ressa pa nga nagsabi sa isang speech siya na the Philippines may be a failed democracy? Parang reposted niya ata, parang shinare niya Yan ang ano dyan. So hindi ko alam, pero parang ano Pero Parang imposible lahat number yan. 2 siya. Oo naman. Mas mataas pa siya kay Jessica Soho, di ba? Oo. Ipanalo na bang kandidato yan? Mataas ang Talo naman ng Eric. talo. Siya ba yun yung Sub-Saharan Africa? Siya si Kami Sub-Saharan. mga Bisaya, Sub-Saharan Africa. Ayan. Sabi niya. Tapos siya, mayaman sila doon sa Baguio. Ganon. Nakakahiya ka. Ang tanong, Wala ka ng Rolex, wala ka pang hiya. hindi, ang tanong nga Double dito, whammy. meron ba siyang 530 million engagement? Yun ang problema. yun. Kaya naman niya ako challenge para baka sakaling mabigyan ko siya ng 1 million. So ang ginawa ko, I threatened to sue him. I'll fucking sue you. Alam mo?
Nag-message siya ngayon sa akin that it would be nice to meet up, chu-chu-chu. Siyempre, in-ignore ko siya, di ba? Gusto ko sabihin, ayoko sa'yo bakla. Di ba? Totoo? Hindi. Bakla pala siya? Ganun lang naman ako magsalita, di ba? Hindi bakla. Lingual. Ayoko sa'yo Wala, bakla. wala. Kasi Ay, may hindi naamoy. ka sikat. Bakit ko naman ikaw papansinin? He stopped ha. Nung sinabi ko, I'll sue you. Oh, pagbibigyan kita. Maraming oras yung Oo, retired ako. Oo. Kaya tumigil yan eh. Ay, huwag kayo maniwala sa mga yan, mga political analyst na mga... Analyst. Paano naging analyst yan? Even, Yun nga, even meron- si Llamas. Meron kayo nabanggit itong mga political analyst. Napakinggan ko yun sa interview. Ano po yung sinabi nyo doon na mga political Itong mga analyst? kuno-kuno political analyst sila, ito yung mga walang trabaho eh. Wala namang kliyente. Grabe, no? Walang trabaho. Si Hidarian. Hidarian Richard Hidayarian. sa Saharan, Africa. Ah. Hindi nga abogado yan eh. Kliyente Mag-discuss ng konstitusyon sa guest niya para akala mo may May alam. master of laws eh. Oo. Para naman, alam ba pretensyoso kayo? Kaya ako, I'm just myself. Pag sinabi ko sa inyo, ganyan, makain nga ako ng turo-turo eh. Di ba, Kat? Sasabi ng lahat, do not eat those things, sabi ng doktor ko, kapatid. Gusto ko to eh. Gusto ko yung may yung Hindi, pag mga... mainit na, di ba? Yung Namamatay yung intestine ba ng ng manok ba? Ayaw. Oo, isaw. Oo. Oo, nakain ko yan eh. Yung sa At is- UP. At isa pa sa ginagawa nila, attorney, sila mismo nag-i-interviewan Sa isa't isa. sa isa't ganun isa. ba? Kaya Ngayon yung ginagawa nila eh. Hindi kasi ako nanonood dyan sa kanya kasi naka-strike one na yan sa akin eh. Baka ngayon nakapahinga na ako, baka strike to siya. Di ba? Uy. Kaya ikaw, Manahimik. whatever you call yourself, na number 2 ka sa most influential, pumunta ka sa Esquire, Philippines. Dahil mas totoo yun, di ba? Nandun ako. Yun! Sinabi ng Esquire, ito, payabangan na lang tayo. Sabi ng Esquire magazine na sa lahat na walang posisyon sa gobyerno, ito yung pinaka-influential. Kasi wala namang posisyon na. Tama. Di ba? Sila may mga posisyon, kaya BBM nandun, First Lady nandun, di ba? Yan, di ko alam, sino ba gumawa niyan? At yan, itanong din natin yung opinion nyo, ma'am, doon sa sinabi ni Senator Robin na wag magpahuli ito si Bato. Ay, wag, ano ba sinabi niya, wag sumuko sa foreign powers si Bato. Ano pong inyong opinion niyo doon? Tama naman kung foreign power ang pag-uusapan natin, talagang tayo hindi nga tayo sumuko sa kudigmaan eh. Ang tanong dyan, ang ibig niya sabihin na pag illegal yung pag-aresto, labanan niya. Yun ang ibig niya sabihin. Kasi yung nangyari doon kay PRRD, kaya talaga nag-comment ako dyan sa yung kababayan ko yan na si Torre. Kasi ano ba yung warrant na siniserve mo? Yun ang ko. Wala ka namang warrant. Wala ka namang order ng DOJ. Wala kang warrant from a court with jurisdiction. Sabi nila, exempted daw yun dahil doon sa special law na yun. Ano pala ba, whose authority ka nag-arrest? Tapos ang ayaw ko doon, yung sinasabi niya talaga, he was pacing back and forth. And sabi niya, habang hihilahin ko yan. Ano ka, General Torre daw? Oh, pati yung anak na abogada, Vice President na ng Pilipinas, ay papasukin doon sa the site of the arrest. Anong klaseng justice system ito? Na bigla naman siya na-promote, 5-star na siya. Congrats! Sa Kasimano ako, General Torre, congratulations! Kaya lang floating. Pero 86 days ka lang. 86 na Hindi na legal. Attorney, in history yun Yeah, kasi naman ikaw, pinapakialaman mo ng mga karakitan dyan. Ay, naku po. Dapat nagpa-chief ka lang na parang pa-picture ka lang dyan. Huwag mo guluhin yung mga karakitan nila. Ginulo mo eh. Ayan. Ngayon, tubako ka na lang, Senador. Yan. Sige ha. Makakalaban niyo po ba siya? Sige, General Torre, hindi kita iboboto. Pero, sige, tumakbo ka. Di ba? Kasi taga-dingli yan eh. Tag-Iloilo yan eh. Ayaw ko talaga dun. Hilahin ko yan. Ganun bang general nang naggagaganyan? Pero sabi ni Auntie Claire po na mali po daw yung advice ni Robin kay Bato kasi labag daw sa batas ito kung may valid warrant, dapat sundin ng batas. Wala na nga valid warrant. Ano ba iwawarrant nila dyan? Na naman, red notice na naman. Ang red notice po ba ito yung masasabing Mahirap. valid warrant? Diba ang sabi na nga, Interpol, it's a request, di ba? Na to find him. To find.
not to deliver him to ano. Kaya lang alam mo, kailangan na ni BBM ng plus factor. Kaya takot na sila na hindi na mapigilan si Sara Duterte. Kaya pinakulong niyan. Mali. Lalong lumakas. At kung ilalayo man, hindi ilalapit, mamatay si former President Duterte doon sa Hague, sa ICC, ay may lalo namang ang mga Pilipino pa naman ay mapasimpatya doon sa mga namatayan. Ayun. So, Maling-mali ka doon, BBM, kung sino man nag-advise sa'yo niyan, maling-mali ka. Diyan bumagsak talaga yung rating niya until now. yes. Oh. Ano ba rating ni BBM? 20%. 21%. Oh. That was before nag 2.4 million ang unemployment. O, tingnan natin ngayon kung ilan na siya. Tsaka, ano ba yan? Agaw tulay. Agaw tulay. Yan ang agaw tulay gang. Lahat Oo. ninakaw eh. Ano ba yan? Pati tulay, ninakaw na, no? Oo, agaw tulay gang tawag ko dyan eh. Alam mo si BBM, wala na talagang magawa. May tangke de gera pa dun ha. Andun ang friend ko eh. Sinara ang coastal road. Ha? Sa Davao, may tangke de gera. Tanks ba? Tapos nag-helicopter siya dun. Tapos pagbaba niya dun, ang mga tao na nakita na bumaba siya, sumigaw, Duterte. Sinisigawan siya eh. Ang sabi po ni Auntie Claire, sa panahon daw ni Pangulong Bongbong Marcos natapos ang tulay. Therefore, legacy ni Bongbong Marcos yan. Oo. Ay, bongga. Yun po sabi niya eh. Parang bang sinasabi ng matanda, kami nagluto, ikaw kakain? Ako nagtanim, ikaw pipitas. Oo, kami nagluto niyan, Ikaw, ikaw ani. kumain. dito. Mahirap. Kagaya ni Risa, claim siya credit sa Supreme Court decision na, tama yan, solid talaga ang PhilHealth, ganyan. O, edi binuking siya ni Filon. Sabi ni Filon, pumirma ka rin sa BICAM na may provision doon na lahat ng mga excess funds o reserve funds ng government corporations ay i-remit sa National Treasury. Kaya yan nila nakuha eh. They could not have been able to do that without that provision in the General Appropriations Act, which you signed, Senator Risa Ontiveros. Ayaw ko lang talaga yung mga pretend kayo dyan eh. Tapos you'll get credit for that Supreme Court decision. Hindi po. Huwag po kayong ganyan dahil hindi po pwedeng niloloko natin ang mga taong bayan. Hindi po ako nagsabi niyan ha. Si Ted Filon yan ang nagsabi niyan na pumirma ka rin eh. Senator Ontiveros, sa BICAM report na yan eh. Ikaw may kagagawan yan. Ano naman po kaya yung nakita niya kay Llamas? Tatanggi niya na ngayon eh. Nagtataka lang ako eh. Alam mo, kasi kapwa ko babae, ayoko namang ginawa okresya sa mga ganyan, no? Sa mga love life. Unless talagang kailangan na. Kasi kinanti talaga ako ni Llamas. Ang ano lang talaga dyan is ambisyoso ka, Llamas. Kung sa tingin mo, ay ijojowa ka pa ng senadora, nagkakamali ka. Nagamitan lang sila, attorney, no? Parang nagamitan lang. Ambisyoso ka, Llamas. Hindi na si Pinoy ang presidente ngayon. Wala ka ng power. Kaya tumahimik ka na dyan. Gusto mo ng Rolex, padalhan kita. Ayun! Dahil sa nag-trending na po, ayoko pa masabi nila na ako ay endorsing a product. Kaya ito ngayon, plastic na. Plastic din sila. Oo. So, bilang isang abogado, attorney, no, etong mga ginagawa nila kay BP Sara Duterte, alam nating mali. May impact pa ba ito? O kumbaga, maapektuhan pa ba dito yung popularity ni BP Sara Duterte? Panis na. Wala na, no? Panis na. Kasi tapos na sila round 1 eh. Panis na. Round 2 na naman, panis na. So, wala na talaga. Parang hindi na, Ingay na lang ito. Some of them are my friends, pero parang kung sa Ilonggo pa, kabali. Bali yung, bali ba? Nabali. Nabali na. Oo, yung hindi tama ba? Pero go ahead and file, go ahead. Pero ito lang po ang paalala ko. Hindi po pwedeng wala pong jurisdiction ang ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Ngayon, kung gusto ng ombudsman talaga, kung galit talaga si Ombudsman Rimulya, hihintayin niya na matapos na yung term o kaya ma-impeach. So yung ombudsman po na kaso ay step 2 po yun. Ang step 1, impeachment. Pag na-impeach, ididikit yung plunder. You see? But by itself, yung plunder,
Wala pong jurisdiction ng ombudsman sa ngayon. Follow up. Paano kung biglang may mag-bend ng law? Na ano? Mag-bend ng law. Ah, si Bendalo. Diyos ko. Si Law Bender. Ay, nasa Constitution po yun. Hindi po pwede yun kasi nasa Constitution po yun. That is provided by the Constitution to ensure stability of the government. Ngayon, iba, ayaw nila pa-resign si BBM kasi ayaw nila kay Sara. Eh di palitan niyo yung konstitusyon. Ano ba? Bakit ba kayo tumakbo under this constitution? Tapos ngayon, ayaw niyo ng succession ng pursuant to the constitution. Even Justice Antonio Carpio said that. This is the constitutional succession rule. Hindi naman pwedeng resign si BBM pero hindi si Sara ang papalit. Sino ba ang gusto niyo? Jack, sinong gusto mo? Ako, joke lang. Hindi, ako. Joke lang to pag sinabi nila, hindi si BBM, resign si BBM, pero hindi pwedeng si Sara ang papalit. Sino ipapalit? Saldi ko. Si Saldi ko? Ay, umamin ka eh. May boto ito kay Saldi ko. Umamin ka eh, no? Speaking of Saldico po, ano po ang inyong thoughts pagdating sa kanyang pagtatago? Do you think na ito po ay I think tama siya na actually nagkamali sila. Pinaalis siya ni Romualdez para hindi siya mag-squill. So pero in the end, tama naman si Saldico na hindi na siya bumalik kasi alam niya na siya yung kung sa Visaya patapalan is going to be the chopping board. So tama din siya na ako lang ba makukulong? Yung mastermind. Yung tumanggap ng 25 billion na kickback si BBM at si Martin Luther. Hindi sila makukulong. Kung makukulong ako, sama sila, di ba? Tama ka naman, Saldico. Total na pahiya na rin mga anak mo at lahat ng mga kaapu-apuhan mo. Di sabay na kayong lahat dyan. Hindi na kita pinagtatanggol dahil may ginawa ka rin kasalanan. Pero tama yung ginagawa mo na uuwi ka lang dito kung ang justice system ay fair. If there is a way to have a deposition, tignan nyo nangyari dun sa Blue Ribbon. Sabi, pwedeng mag-testify by Zoom, di ba? Nung nalaman na iba pala sasabihin ni Saldico, hindi na pwedeng mag-Zoom. Ano ba naman yan? Attorney, speaking of attorney, totoo ba na hinamon nyo ng debate yung isang attorney na hindi lumalaban? Parang Yan, takot sa inyo eh. Sino yun? Yung spokesperson daw ng Malacanang. Si Auntie Claire. Uy, wag yun nang tanggalin si Auntie Claire kasi ano natin yan siya she's our entertainment of the day. Wag na po. BBM, wag yung tanggalin yan si Auntie Claire. Kasi nakaka-entertain yung mga sagot-sagot niya. Speaking of Auntie Claire, bilang isang attorney din, kagaya ni Auntie Claire, marami kasing may mga lawyer din nagsasabi na parang panira or nakakasira ng reputasyon ng pagiging lawyer ang mga pinagagawa ni Auntie Claire. Kasi nga, kaya siya nilagay dyan. Yun. Kasi makapal siya. Yun. Kaya niya, di ba? Carry mo ba yung ganyan na magsinungaling ka dyan? Sino naman ang lawyer na papayag dyan? Si Auntie Claire lang. Kaya kailangan yung salary grade niya mataas talaga. Yun, malaki kaya kinikita nito. Undersecretary, that's around 200 something thousand a month, ha? Uy, Hindi wala mo pang ano yan. may 13 month, may lahat pa, may Lahat, bonus pa yan. kompleto, no? Walang sipag. So, At dati itong dating hater ni Marcos din ito biglang bumaliktad talaga? Opo. Hater po yan ni Oo. Hater ni Marcos Biro mo, dati. mag-undersecretary ka ba naman bigla? Go ka lang dyan, Auntie Claire. Ako talaga, go ahead. What if Diba? po na kumasa sa inyo? Si Auntie Claire, what if na Okay kumasa lang. sa debate? Ay, maganda Okay yun. lang. Yeah. Kahit saan. Si Puno nga, hinamon ko sa sa Luneta. Mag-live stream kami. Baka pwede natin dito, no? Pinapasuspend si Kiko Barsaga. Sinabi ko talaga, why? Mr. Puno, are you a moral man? Hindi, never ba sa buong buhay mo nag-commit ka ng immoral? Sabi ko. Bakit si Kiko Barsaga na criticize lang sa presidente natin na magnanakaw? Wow. Galit ka. Because congressman siya, dapat behave siya. Abay, bongga, kung ako pala nakaupo dyan, ilang beses mo na ako pinasuspend. Di ba? Abay, bakit sila ang ating batayan ng ating standard of, what do you call this, character? Sila itong mga
may mga weakness in character kayo kasi May mga kabit pa nga mahilig daw. kayo sa pera. You have a weakness in character because you are greedy. Yan. At saka may mga kabit kayo. Wag nyo na akong kantihin. Sino kaya doon yung may kabit, May mga attorney? kabit kayo. First letter of the name. Kaka-resign lang ha, mga Ay! friends. Kaka-resign lang ni Congressman Momo sa BICAM. Yeah. Kasi yan si Momo, favorite ko yan. Ayun! Congressman Nagtitik din Momo, I'm glad you did the right thing because I told you, pag Ay. hindi ka nag-resign dyan, you will be my next topic. Nako! Yari tayo. Parang nasabi na sa amin ng attorney yan. Pwede po ba next topic nyo si BBM na lang? Para baka gusto nyo mag-resign na rin. Nag-first topic, second topic ko na siya sa PGMN eh. Pang third topic si Sandro. Anti-political dynasty bill ni Sandro Charis. Oh, diba? Jaka, Anong masasabi nyo po doon sa alam pinupush na, niya? ayaw ko pa sinabi ni Lamas, homophobic daw ako. Ha? Sinabi ko lang na kung naging bading ka, ang pangit mong bading. Totoo naman. Homophobic na daw ako. Aba, ang ladlad. Alam nila ang stance ko dyan sa Soji. May nag-text po sa akin ng mga, they're very educated leaders of the gay community. Ako fa, ang homophobic. Maria Joseph, wala ka na talagang matag sa akin. Dahil hindi naman ako komunista kagaya nyo. Oh. Balik tayo kay Pork Barrel King. Sandro Marcos. Ano po masasabi nyo sa bagong pinupush nila na anti-dynasty? Ito ay pang cover, pang divert yan. Kasi tayo ilang years na tayo nagsuwisigaw na itong dynasty na ito ng mga politiko, ito yung ginagamit nila sa pangurakot nila times 100, times 100, times 1,000 na pangurakot. Kasi hindi lang isa sa kanila, 3 pa. Grabe si Martin Luther King Romualdez. Hindi lang siya asawa niya, anak niya, si Isidre, ano ba niya yun? Atchoy niya yun it is all in the family. Diba? Ano ba yan? So Sa ngayon, dugo. kunyari, file si Sandro ng anti-political dynasty bill. Pero attorney, may statement dito si Congressman Erice na si Egay. parang tawag dito unconstitutional daw kasi parang gawa-gawa lang itong anti-dynasty bill pero sa totoong buhay yung nakasulat daw po doon sa recommendation is hindi naman pang anti-dynasty kasi parang lumalabas bawal lang maglaban ang magkamag-anak sa isang posisyon. Correct. So lahat ng posisyon po pwede pa rin silang tumakbo. Kasi nga, lang to, pang-appease lang ito ng mga tao. Kaya sa next episode ko sa PGMN, Yun. himay-himay natin yung bill ni Sandro. Example. Sabi sa bill ni Sandro, walang tatakbo na kamag-anak o mag-asawa, kamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity or sa kasal, hanggang 4th degree, whether legitimate or illegitimate, sa isang legislative district. Di ba? Kumbaga, kung congressman siya sa kanyang district, hindi na pwedeng may kamag-anak pa siya hindi, yung district, kunyari, district Same niya ay district. mayor. Hindi na pwedeng mag-mayor doon ang kamag-anak niya up to 4th degree. Pero ito, there's the catch. Paano party list? Si Yeda, ganun nga ang ginawa nila. Na for 3 terms na siya as congresswoman, nakalagay sa Article 6 ng Constitution, hanggang 3 terms lang ang congresswoman, nag-party list siya, tingog. At pina-resign nila yung 3, 4, 5. Abay, si Rowena Guanzon, hindi pwede. Na nag-resign lahat. Tapos si Rowena Guanzon nilagay ng P3. Sinabi na hindi pwede, si Rowena, hindi pwedeng ganun. Parang may mali. Tapos siya, pwede. Ay, pag si Romualdez pala, pwede. Pag si Rowena Guanzon, hindi pwede. Ayan, kaya, tingnan nyo yan. Yan talaga ang magnanakaw. Tingnan nyo, taba-taba. Talagang wala siyang pake kung nagmamalnourished na yung mga tao. Halos naglalakad na ilang kilometro para makasave lang ng jeepney. Hindi ba? Yan, naka-helicopter. Yan, may jet. Yan talaga, 6 daw bahay niyan sa Forbes. Jack? Ano pa daw sa ibang bansa? May question po. Tayuan lang ng- hanggang tayuan gate lang, lang ng di tayo pera yan. makapasok dun eh. Attorney, may question po dito. Yan yung nga,
panoorin nyo yung anti-dynasty bill na yan. Himay-himayin natin yan. Okay, ito po yung question. May moral ascendancy ba si Sandro to push for the anti-dynasty bill gayong ang pamilyang Marcos ang naka-benefit ng both sa local and national post? Yun na nga wala nga siyang karapatan. Etos lang yun. Kung sa kakabaklaan pa na language. Etos lang. Kumbaga, Charis lang. in-etos niya lang tayo. Oo, yung nyari sa of example tayo in Ilocos Norte. Sino ngayon has the right kung matutuo yung dynasty bill niya? Sino ngayon has the right na magtakbo diyan? Yung gobernador diyan, anak ni Amy. First cousin niya yun Ibig sabihin, hindi na yun makatakbong gobernador. Nauna pa yung mga anak ni Amy doon sa kanya. Siya dapat ang hindi pwede makatakbo, hindi ba? So ngayon magiging legal issue na naman kung sino ang may right as incumbent, di ba? Oo. So, parang- Kaya itong si Sandro, kahit anong gawin niya, booking na siya. Pork barrel king ka. Ngayon quiet lang siya. Yun pala number 2 ba siya sa pinakamaraming pork barrel? Actually, Si number 1 Romualdez po ang, hindi, si Romualdez ang number Number 1 one? na tao. Oo. Number 2 siya. Parang mas malaki siya, boss eh. Mas malaki siya. 15 billion, di ba? 14 kay Martin, 15 sa kanya. Siya talaga ang king. Oo, siya talaga ang pork 15 barrel something. king. Oo. Lakas, no? Oo. Tapos, We're talking about Kaibigan ni Sa Ma'am ano ka, Cathy yun 24 Hindi ako, anak ko. Di ba kaibigan mo yan Hindi, anak di ko. ba? tapos ano masasabi nyo doon, attorney? Tahimik yung mga kakampwet patungkol dito sa... Alam nyo, isa pa yun. Yung pag-suspend lang kay Barsaga, sumama din sila doon na isususpend. My friend Chel Jokno is a human rights lawyer. Pabor siya doon na sinuspend si Kiko Barsaga and that is suppression of his freedom of speech. Pabor siya doon. Hindi ko nakilala itong mga taong ito. Parang, ano ba to? Parang nagbago na ba sila? Yun lang naman ang ko na kahit sino, magsasalita talaga ako. Sasabihin lang, yan si Rowena, kaya walang kaibigan yan Hoy, dami ko kaya kaibigan. Hindi nga lang kayo. Ito question kasi ito ng marami na dati kayo, di bang nangampanya? Kayo lang ang isang hindi tumakbo na pinaakyat sa stage. Oo, Okay. hindi nga ako candidate for senator Ako lang yung pinapakyat sa stage ng Lenny Rallies. Oo. Diba? Pero ma'am, ang tanong nung iba dyan, bakit daw parang tila lumipat kayo? At ano naman ang nararamdaman nyo doon sa mga Lumipat? dati nyong kakampi? Na inaaway kayo Hindi po ngayon? ako lumipat sa Duterte, hindi po yun totoo. Kasi 'di ba, dilawan ako. O yung mga makabayan na yan, tsaka yung mga akbayan na yan, wala yan sila sa EDSA. Bigyan niyo ako ng retrato. How old was Risa Ontiveros in 1986? I was 27 years old. How old is she now? Wala yan sila sa EDSA 1. Kaya nga hindi sila na-appoint ni Cory dahil ang left nag-decide sila na hindi sila sasali sa snap election. Hindi sila sumali sa EDSA. Sa EDSA 2 na, medyo nandyan na sila. Pero yung kakamping na word, ginagamit yan dun sa mga kumampi sa kay Lenny. Yes. Ayan. So, hindi lang masabing hindi ako kakamping dahil sobra pa ang kampanya ko at gastos ko kay Lenny kaysa sa inyo dyan, yung nga ibang mga donation dyan ng mga katropa ko, i-accounting nyo nga. Lalo na yung mga taga Iloilo, i-accounting nyo daw. Yeah. So, ibig sabihin po ba nito, yung Hindi po ako nagdo-Duterte. Consistent po ako na anti-Marcos. Pangalawang Marcos ko na ito. 13, 12 years old pa lang ako, anti-Marcos na ako nang nag-martial law. Wag nyo ako Wag ako. Basically, Ilang taon lang kayo noong 1986. Sasabihin nyo na kayo, talagang anti-Marcos kayo. Ayoko na magmura dito kasi alam mo, nasa public TV na tayo Yeah. O, di ba? Pero kung magkatabi kami, sasabihin ko talaga sa kanya. Ano yung sasabihin nyo? Ba- Siya na lang para hindi maintindihan. Ganun na lang. Hayop Alam ka, nyo ano kasi, ganun? ayoko na yung mga nagpapanggap. Tapos ako pa may kasalanan. Tawagin nyo ako na DDS na ako, hindi na ako kampik. I don't give a damn what you call me. Hindi nyo na ako kayang i-cancel culture. Wala na. I am past that. Dahil hindi naman ako politiko ngayon. Di Ano ba? ka na, ma'am? Cancel survivor ka na.
Oo, cancel. Cancel. Cancel Tingnan nyo to. survivor. Parang ako, cancel survivor ako. PWD ito ha. Oh, cancer survivor siya. Akala ko cancer, ibig sabihin, cancel. Cancel survivor ako. Oo. Hindi na yan uubra sa akin na kayong mga ano kayo. Wala, ano bang ambag nyo talaga sa demokrasya ha? O sige, ali kayo. Oo, sinong mga abogado kayo na wala nga, hindi pa nga kayo nakasalawal, abogado na ako eh. Tapos sasabihin nyo, mas magaling kayo sa akin para habol kayo sa clout ko. Pasensya na talaga kayo dahil 535 million na po talaga ang views ko. Nako, Hindi yan na naman. ma- Kaya doon sila galit Sana. na galit eh. Talagang galit na kayo sa akin. Kaya talagang kahit na kutsa-kutsain ako din ni Lamas. Sinihawas talaga. May talabas. Sorry. Naging sila- Nag-surrender siya eh. Nag-surrender siya eh. Nahimik. Ayaw niya na, nag-surrender siya kasi hindi niya na kaya. Ang daming banat sa kanya. May roll-on. May tartar. Hindi, attorney, actually, ako ang napansin ko sa'yo ever since naman na nakasama kita. Ikaw talaga, si attorney Rowena Gonzon, talagang nilalaban niya lang kung ano yung tama. So, nakita lang niya yung mali. Yes. Bilang abogado, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan sa mga maling nakikita niya based on law, constitution, kung ano yung naaayon sa batas. Yes. So, yun ang pinaglalaban niya. Ang problema kasi, yung mga pinklawan, supposedly kakampi niya, nagbubulag-bulagan. Hindi naman lahat, no? So, I think kasi those are the people who are in power or bayad. No? Let's be upfront and direct. Talaga namang may bayad. Pero Oo. Banateras. ano sa tingin ninyo yung dahilan kung bakit itong mga pink Mm. ayaw bumanat kay Marcos, parang kakampi nila? Ano sa tingin nyo? Aside from bayad? Ako, typical. Kasi di ba nahaluan na rin, di ba, Comg ng makakaliwa. Divide and conquer. O, targetin muna natin yung pinakamalakas, si BP Sara. Then after BP Sara, mas madali na si BBM. Yun. Kasi ang daming talagang mapapa-file na kaso na easy target talaga si BBM, di ba? Oo. Eh, ba't hindi si BBM mapailan yun ng impeachment? Correct. Bakit si Sara? Ako naman, you can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is, filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Kaya hindi po ako nagde-defend kay VP Sara doon sa first impeachment case na sinabi ko, hindi yan pwede. There's no due process and kung COA lang din na report ang inyong basihan, sinabi na ng COA eh. Yes. What do you call this? Yung No wrong Oo, may unmodified opinion na sila dun eh. At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman yan sila, may unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, ha? Billions, biro mo yun, billions. Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So ang ano ko lang doon is, it's an auditing matter na kung mali yung niya, yung hindi tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA rules and practice dyan. Kaya hindi mo po masabi na, ay, dinakaw niya yun. Kasi confidential fund niya yun eh. Sinasabi niya, she used it for that purpose. Yes. Diba? Yung sinasabi ng COA, hindi tama yung pag-liquidate. Diba? And then eventually, unmodified opinion. So, paano mo ninakaw kung confidential fund? Yes. Alam mo, hindi ko, baka magkaiba lang talaga. Sorry kasi nag-commissioner ako sa COA eh. Hindi ko naman sinasabi, mas magaling ako sa inyo, Father. Ano ba yung Father na? Meron na naman sila, ma'am, na 600. Hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang po, naging commissioner ako ng COA. Kung ganun ang issue, ganun ang treatment ko. Kaya hindi ako pabor nun sa impeachment na una. Kasi alam ko rin na namigay si Romualdez noon ng mga pabuya sa kanila. Yeah. Either projects or cash or what. Kasi alam ko, dahil may mga friends ako doon na ayaw pumirma, nagsi-absent na lang nung pinatawag sila. May gera. May gera sa social media at ayan po ay sinimulan po ni Atty. Rowena Gonzon dahil nilabas niya ang baho ng mga
ilang nating mga kababayan. Attorney, kamusta naman po kayo? Mababa na po ba ang Oo. inyong dugo ngayon? Nakapahinga na po ako at naka-file na rin kami sa police station para po talaga mapatunayan sa inyo na talagang naargabyado po ako. Kasi hindi ko naman ho ito, why will I waste my time? Hindi ba? Magkasukaso pa dyan kung talaga namang hindi ako naargabyado. Na-offend talaga ako. Ang tanong po kasi ng ilang mating mga kababayan na parang nagsungit kayo, nagtaray kayo. Ikwento nyo lang po na maikli kung bakit talaga nyo pinaglaban itong bagay na ito. Yung nakita nila sa video na nagsisisigaw na ako na mata pobre ka, hindi ka nga naka Gucci, hindi ka nga naka Rolex, mata pobre ka, sabi ko. Kasi hanggang doon ba naman na kinukuha na siya ng security officer, dinidilatan pa niya ako ng mata. Yung before that, wala namang video nung sinabi niya sa akin na you're contagious. English eh. English na English. You're contagious. You have to leave. Sabi niya. Sinabi ko pa nga sa mga, siyempre, dami ko kayang kilala doon. Sabi ko pa, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed. Do you think he's correct? Sumagot nga mga tao eh. No, di ba? Kasi at that stage, okay ka, pwede ko pa siyang palampasin eh. Biro mo ba naman, lumapit pa, sabi niya sa akin, don't you have money to buy a mask? Aba, talagang doon na talaga ako nagalit, talagang. Alam niyo naman, sa tanda kong ito, sabi ko nga, hindi Pilipino yun. Kasi ang Pilipino, hindi nagaganyan sa mga nakakatanda sa kanila. Kaya salamat po sa lahat ng may naniwala po kayo na I am a reasonable woman. Hindi po ako basta-basta. Hindi naman ako lasing. Di ba? Hindi naman ako nag-drugs nung ako'y nagalit doon. Nagalit lang ang lola nyo. Kaso, napakasikat na. Umubo lang gera na. Padalan mo ng isang truck na mas, alam mo na yung address, di ba? Tsaka attorney, talagang hindi yun Pinoy kasi hindi kayo kilala eh, no? Hindi niya ako kilala. Oo. Sabi ko pa sa kanya, you know I'm a lawyer, I can send you to jail. Sagot pa niya, I don't care. Wow. Matapang. Oo, sabi ko, hindi ito Pilipino, sabi. Ayan. Kasi ang problema sa ating mga Pilipino minsan, masyado nating pinipraise pagka mga foreigner, lalo na yung mga ibang kababayan natin. Parang ang tingin sa kanila ay napakataas. Dapat nandito tayo sa lupa natin. Dapat tayong bida dito. Ang ano ko lang, emphasize ko lang, na I had the right to be angry. Yes. Saka hindi ako nag-angry na matamatahin siya. I got angry because I had to defend myself. I had to defend my honor. Tinaas ko na tumaas na ang boses ko para mapansin na ng mga security guard that she is doing something wrong. Ayan. Kasi pag hindi ko itataas ang boses ko, malay ba ng mga tao kung anong pinaggagawa niya sa akin, di ba? There's a reason. At sabi nga ng iba may parang nagwala ka na lang ng walang dahilan. At yun naman ay parang tinutwist nila. Ano ba yun? Magwawala ka na walang dahil yan. Hindi baliw ka o kaya adik ka. Napanood ko, attorney, yung yung vlog nung isang may-ari nung shop na kaibigan nyo daw. Palayo na kayo, tama po ba? Tinap pa daw kayo. Ay, hindi ko kaibigan yun. Parang Suki. Suki. Oo, parang dasad nun siya. Inabot pa daw kayo, May store din siya attorney, doon. tapos tinap kayo. Kasi nakatalikod. Alam mo, nung kumain, yun nga spicy noodles na yan na Michelin, yan na may kasalanan ka. Ayun pala. Bakit naman kasi? Pumunta ako bumili ng beef spicy noodles doon sa fast food. Alam niyo kung ako lang isa, sa fast food lang ako kumakain. Hindi naman ako maarte, no? Hindi nga bawal na nga ang pagkain, may diabetes. Ayun. So, sabi ko sa friend ko, bibili kami dyan sa Costa Brava, ay, dyan lang ako ha, hanap akong tubig. Pagpunta ko doon, may nakapila, dalawang mag-asawa na ina-attend ng vendor. I was like 1 meter away, ang layo ko. Tapos tumitingin ako sa cookies, sabi ko, makabili nga nito tsaka tubig. Hintay, biglang kumanti ang ano ko, naubo ako. Siyempre, nang umubo ako, I turned away. Alam mo, tama yung nag-video na nakita niya na nang umubo ako, I turned away. At may dala pa ako. Then you covered Kasi may up. supot akong dalang brown bag na take home ko. Kasi di ba, I don't cook, no? So, lagi ako may baon pang hapunan. So, I turned away. Pero mo, excuse me? Sabi ba naman ganun? Bumalik na naman ako. Bumalik ko. There's yung parang sales associate doon sa harap mismo na pinagtanggol ka Nakita natin sa may video yun Yung Kasi parang- malapit siguro siya talaga.
Kasi ano lang open eh, 'di ba yung mga sa baba sa basement, Open na. open lang yung mga goodies doon. Wala namang inside store eh. Saan yung Mercury? Nasa lobby lang sa may Mercury Drug. Lahat ng mga dabarkads ko, mga retired, nandun. Dunkin Donuts, Mercury Drug. Tambayan mo yan. Oo, tambayan ng mga ano yun, ng mga barkada kong mga senior, di ba? Grabe, ganun-ganun Pero sila. dahil nga dyan, attorney, may lumabas pa isang video nyo. Na. May isa pang video nyo na lumabas na parang ganun din. Pero dati pa, medyo bata-bata pa ho kayo dun sa video na yun. Yung isa pa. Yun yung ano. Pinapakalat po ng mga ano. Yun ng yung mga- piyesta sa amin ng ang pamangkin ko ginang up ng mga bading at mga friends nila na ay sorry talaga Jack. Bading ka ba Jack? Ay sorry. Kala ko lalo yun. Laban niya yun eh. Gooding. Ano yun? Yung ginanong-ganon nila yung pet ng pamangkin ko na ang cute, gwapo-gwapo. Tapos nung lumaban sa kanila Galit sila. Hindi. They beat it up. They ganged up on him. Oh, di ba naman ako magalit? They ganged up on him. O yan pala Kaya yung hindi po ako nagagalit na ganun lang. Nung bata-bata pa po ako na ako yung mayor ng Cadiz na dadalawa yung baril ko, yun talagang mahirap ako magalit no. Attorney, napansin ko sa inyo na laging pag may nakikita kayong naaapi at na ano, is parang umiinit ang inyong Oo. damdamin. Saan po nanggagaling yung ganyang inyong kaugalian? Kasi bata pa ako, yung parents ko, di ba? Tatay ko at nanay ko, they're both lawyers, judge, tsaka yung tatay ko, war hero, di ba? Veterano. May US Congressional Gold Medal, hindi fake. Oh. Uy, Talagang, direkto, ang ha? ano sila, yung talagang always defend the weak. Protect the weak. Always defend the weak. Ganon sila. Kaya lumaki ako sa ganon na hindi pwedeng may inaapi na nandyan ako tapos excuse me I'm too for this yung good manners. Alam nyo kayong mga elite kayo, gusto nyo mag good manners ako kagaya nyo. Pero yung mga komentaryo nila ha, may pinag-aralan naman sana at may kaya sa buhay pero bakit siya ganon? Ewan ko kung bakit kayo hindi ganyan. Ewan ko sa inyo, wala naman kayo kaya sa buhay at hindi naman kayo singta sa pinag-aralan sa akin, ba't hindi kayo ganyan? Kasi ang binabaligtad ng mga dilawan tsaka mga pinklawan na tila kayo pa ang nang api. Yun Parang ang ayaw ganon. ko dyan. Tsaka yung bang, para bang I am using my power. You know, all of these things happen na wala akong power. I am not in office. Di man ako commissioner. Diba? I'm just a senior citizen na nagmumoling dyan sa Rockwell dahil dyan nga ng mga dabarkads ko, diba? So, I did not abuse my power. I just defended myself. Now, he's gonna go to jail. Ang ayaw ko lang dyan ng daming sausaw. May isang abogado pa sabi na, hindi uubra yan yung kaso niya. Ano ba naman, attorney? Propeta ka ba? Hindi ka naman piskal. At saka, mali po yung sinabi niyo dyan sa DZ, ano ba yun? Yung may quote cards na NUPL statement yun. Hindi po, may tinawagan po ako na yung opinion po ng Attorney Cortez ay personal niya. Hindi po yan NUPL statement. Dahil, bakit naman makisawso ang NUPL sa pag-ubo ko? Sobra na kayong mga kabayan kayo, ha? Mga estudyante ko pa kayo dyan, ha? Ayun nga, Tony, meron talaga nagmamak sa inyo na ikaw daw yung mata pobre kasi merong isang yung propagandista na bumaba daw yung self-esteem niya kasi wala daw siyang Rolex at Gucci. Kung ganyan Alam ba mo naman sa ang akin, itsura niya, dapat talaga mababa self-esteem dyan. Excuse me lang, ha? Excuse me lang, ha? Excuse me, Grabe. Excuse. Oy, magkamukha lang kami. Uy, kayo nun eh. Magkamukha lang. Awig niya. Pero malinis naman ang ngipin ni Sir Jack doon. No? Excuse me lang talaga. Kasi I'm 68 years old. Tapos, compare nila yung mukha ko dun sa idol nila. Siya, hindi nga siya 68 years old eh. Ako 68 years old, ha? Yes. Oo. Ay, ma'am, wala ka mukha, ha? Oh? Mukha ka lang sa line. No. Ikaw, Jack, hindi marunong magbilang. Ito, Di marunong magbilang. Ang dami ganit dito ng mga bakla. Bakla ba? Yan ang gusto ko lang i-correct sa inyo. At alam nyo, pag nakita nyo ako, SM Mall, kung saan mga mall ako pumupunta, wala akong bodyguard.
Lang arte. Wala akong arte. Kakain ako, iinom akong buko juice dyan pag nauhaw ako. Wala akong Punta ka bodyguard. sa bahay ko. Bumibili ba Tulog kayo, ako sa ma'am, ng sofa. ano? Wala akong malapit na ako doon. Ayoko na mag-restaurant. Pupunta ako sa bahay niyo. May ulam ka ba dyan? DVD na fake, bumibili kayo. Hindi ako bumibili. Si Lamas yun. Bumibili ng At fake dahil na nandyan, ma'am, na wala nga kayong bodyguard at may mga netizen talaga na palaging nakakakita sa inyo sa mga but you know, simpleng they pasyalan. ask me for pictures and you can see naman na from all walks of life. Tuwang-tuwa ako that they love you. And pahag naman, attorney. So, in fact, doon nang nangyari yun, may naghabol pang 3. I'm sorry, attorney, this is a bad time, but can I have a selfie? Gumano. Hindi kaya attorney, hindi kaya setup 'yun. Hindi rin kaya It's setup also 'yun. Kasi may possible. mga Kasi- Kasi tumakas. may mga netizen na sa sobrang gigil sa ng iba dahil Follow. Oo, baka pina-follow. set up. Baka At saka remember nabibigyan you na ako noon. told me when you're in the police sa presinto, Oo. umalis, tinakas ng abogado yun. Oo. Pananagutan po ba yung abogado Ay, oo. doon? Pero mo sinabi na basahan na siya ng Miranda rights niya, yung you have a right to remain silent. Ibig sabihin, i-detain na siya, di ba? Pagkarinig ng abogado niya ng ganun, itinakas yung kliyente niya. Asar yung investigator. Sabi niya, attorney, ilalagay ko yan sa investigation report ko para makita ng fiscal na tumakas sila. Hindi man lang sila nakipag-ayos dito sa iyo eh. Actually, willing naman ako. Attorney kasi yung asawa niya. Sabi ko pa nga sa kanya, attorney ka? Yan ang asawa mo? Hindi naman sa ano, pero palagi ko kaya malakas ang loob niyan mang-away. Dahil sa iyo. Abay anak, sabi ko pabigat yan, hiwalayan mo na.